palamunin, magnanakaw. Isang malakas na sampal ang nagpabagsak kay Miranda sa malamig na sahig, habang sa itaas ay dinig ang tawanan at kalansing ng mga mamahaling alak ng kanyang hipag. Pinalayas siyang walang dala sa gitna ng bagyo. Tinakwil ng sariling kapatid na nabulag ng kasinungalingan ng isang ahas. Ngunit mula sa putikan ng kawalan ng katarungan, babangon ang katotohanan. Hahayaan ba niyang ang kasamaan ang tuluyang maghari? Walang hiya ka. Ninanakaw mo ang sustento ng asawa ko para sa nanay mo. Palamunin ka na nga. Magnanakaw ka pa. Isang nakakabinging sampalang yumanig sa buong pagkatao ni Miranda. Ang lakas ng palad na dumapos sa kanyang pisngi ay sapat na upang pabagsakin siya sa malamig at matigas na sahig ng sala. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok, ang tanging pagkaing itinago niya mula sa nag-uumapaw na handaan sa itaas upang patikimin ang kanyang matandang ina. Ang mangkok ay bumagsak at nahati sa maraming piraso. Ang mainit na sabaw ay tumapon sa sahig at mabilis na humalo sa kanyang mga luhang, hindi na napigilan. Sa kabilang dulo ng pasilyo, sa isang madilim na silid kung saan amoy amag at kalungkutan, nakayuko ang nanginginig na si Doña Benita. Samantala, walang awang umaaling-awngaw mula sa ikalawang palapag ang tawanan, kalansing ng mga mamahaling baso ng alak at ang musika ng masaganang piging ng kanyang hipag na si Lourdes. Nakatayo sa mismong pintuan si Fernando. Basang-basa ang kanyang sapatos mula sa rumaragasang ulan sa labas, ngunit mas nanlalamig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kapatid na nakadapa sa sahig. Maaga siyang umuwi mula sa Maynila para sana sorpresahin ang pamilya sa araw ng anibersaryo ng kanilang angkan. Ngunit ibang sorpresa ang sumalubong sa kanya. Mabilis pa sa kidlat na nagbago ang anyo ni Lourdes. Mula sa isang mabagsik at malupit na reyna, ay bigla itong lumuhod at humagulgol ng buong pait. Dinukot niya mula sa bulsa ng kanyang eleganteng bestida ang isang gusot na kapirasong papel at iwinasiwas ito sa harap ng asawang kararating lang. Tingnan mo ito, Fernando. Matagal ko nang pinagdududahan kung bakit palaging walang makain ang mama. Kung bakit palaging ubos ang budget na ipinapadala mo. Ngayon ko lang napatunayan nang lakasan ko ang loob kong halungkatin ang mga gamit niya. Peke ang mga resibong pinapakita niya sa akin tuwing inuutusan ko siyang mag-withdraw. Nililipat niya sa sarili niyang bank account ang milyon-milyong sustento mo para sa nanay natin. Nanigas ang lalamunan ni Miranda. Isang malaking bikig ang bumara sa kanyang dibdib na tila pilit sumasakal sa kanyang paghinga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na lahat iyon ay isang malaking kasinungalingan, na si Lourdes ang umuubos ng pera sa mga luho nito at nagkukulong sa ina nila sa bodega upang hindi makita ng mga bisitang mayayaman. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Namamanhid ang kanyang mga daliri at ang buong paligid ay tila umiikot sa bilis ng mga pangyayari. Tumingala siya sa kanyang kuya. Nagmamakaawa ang mga matang naghahanap ng kakampi. Umaasang makikita ng kapatid ang katotohanan sa likod ng kanyang tahimik na paglilingkod. Lumapit si Fernando sa madilim na silid at tiningnan ang inang nakakubli sa anino. Sa boses na nanginginig sa matinding galit at pagkabigo, nagtanong siya kung totoo ba ang paratang. Tiningnan ni Doña Benita ang nanlilisik na mga mata ni Lourdes na tila nagbabanta at pagkatapos ay tiningnan ang pagod na mukha ng anak niyang lalaki na nagpapakakuba sa trabaho sa malayo para buuin ang pamilyang ito. Upang hindi mawasak ang pagsasama ng kanyang anak at ng hipag nitong palaban, kinagat ng matanda ang kanyang labi hanggang sa malapit na itong dumugo. Yumuko siya at bumulong ng mga salitang tuluyang dumurog sa huling piraso ng kaluluwa ni Miranda. Patawad, Fernando. Si Miranda nga, siya ang kumukuha ng pera. Sa ilalim ng maliit na mesa, naramdaman ni Miranda ang magaspang at nanginginig na kamay ni Doña Benita na lihim na humawak at mahigpit na kumuyom
sa laylayan ng kanyang kupas na palda. Isang piping paghingi ng tawad mula sa isang inang napilitang isakripisyo ang isang anak para iligtas ang isa. Isang yakap na hindi kailanman maibigay sa harap ng nakararami. Sa pagitan ng kanyang paghikbi, nahagip ng paningin ni Miranda ang pekeng resibo sa kamay ni Lourdes. Sa kabila ng kalabuan ng kanyang mga mata dahil sa luha, malinaw niyang nakita na napaka-perpekto ng selyo ng bangko at ng pirma niya roon. Sino ang makapangyarihang tao na tumulong kay Lourdes upang likhain ang napakalinis at walang butas na ebidensyang ito? Hindi na hinintay ni Fernando ang anumang paliwanag. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Itinuro niya ang nakabukas na pinto kung saan walang awang humahagupit ang hangin at ulan. Lumayas ka. Umalis ka sa pamamahay ko bago ko pa makalimutan na kapatid kita. Dahan-dahang tumayo si Miranda, bigo, basag at sugatan. Bit-bit ang pasaning hindi naman kanya. Humakbang siya palabas sa gitna ng bagyo, habang ang lamig ng ulan ay walang binatbat sa tinding lamig ng pagtatakwil ng sarili niyang kadugo. Sa bawat hakbang palayo, sa nag-iisang tahanang kinagisnan niya, isang katanungan ang patuloy na sumusugat sa kanyang isipan. Bakit ang katotohanan ay madalas bulag sa mga luhang hindi kayang tumulo? Ang malalaking patak ng ulan ay patuloy na bumabayo sa manipis na damit ni Miranda. Wala siyang dalang payong, wala siyang dalang bagahe. Tanging ang bigat lamang ng pusong pinagkanulo ng sariling pamilya ang kanyang pasan. Bawat paghakbang ng kanyang mga nakapaang paa sa baha ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang talampakan. Ngunit wala itong panama sa hapdi ng katotohanang mismong ang sarili niyang kapatid ang nagtaboy sa kanya. Tila dinala ng malamig na hangin ang kanyang gunita sa nakaraan, pabalik sa araw na pumanaw ang kanyang asawa. Walang-wala siya noon. Ibinenta ni Lourdes ang ilang piraso ng ginto nito upang pandagdag sa bayarin sa ospital. Isang hakbang na akala ni Miranda ay nagmula sa dalisay na habag. Hindi niya alam na ang tulong na yon ay magiging isang makapal na tanikala na sasakal sa kanyang buong pagkatao. Ginamit yon ni Lourdes upang alipinin siya, upang ulit-ulitin sa kanyang pandinig na kung hindi dahil sa mga Villanueva ay namatay na sana siyang dilat sa kalsada. Ang utang na loob na yon ang naging dahilan kung bakit tinanggap niya ang lahat ng pangaalipusta. Ang dahilan kung bakit siya nagtiis na maging tagapagluto, tagalinis at tagapagtanggol ng kanyang inang kinakawawa ng sarili nitong manugang. Ngunit ngayon, kahit ang lahat ng sakripisyong iyon ay tila naging abo na lamang na inaanod ng baha, sa kabilang banda, sa loob ng mainit at marangyang mansyon, masayang sinusuri ni Lourdes ang kanyang sarili sa isang malaking salamin na may gintong balangkas. Habang nakangiti ng may halong pagmamalaki at tagumpay, pinapanood niya kung paano isa-isang itapon ng kanyang mga utusan ang mga lumang damit at kagamitan ni Miranda sa labas ng bahay. Para kay Lourdes, hindi lang isang tumpok ng basura ang naialis niya sa kanyang palasyo. Isang malaking sagabal ang tuluyan na niyang napuksa. Walang na siyang hadlang sa ganap na pagkontrol sa bawat sentimo na ipinapadala ni Fernando. Sa kanyang isipan, ang lahat ay umaayon sa kanyang perpektong plano at si Fernando ay isa lamang bulag na sunod-sunuran sa kanyang magagandang salita at peking luha. Patuloy sa paglalakad si Miranda hanggang sa marating niya ang isang luma at kalawanging paradahan ng bus. Namamanhid na ang kanyang mga binti at ang lamig ay tuluyan ng nanuot hanggang sa kanyang mga buto. Sinubukan niyang yakapin ang sarili upang humanap ng init, ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang nagbabagang init ng kanyang sariling noo. Sinakop ng matinding lagnat, gutom, at matinding pagod ang kanyang katawan. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin at ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Hinahayaan ang sariling bumagsak sa basang semento. Handa na sana siyang tanggapin ang kamatayan sa gabing iyon,
Ngunit sa halip na maramdaman ang patuloy na paghampas ng ulan, isang malaking anino ang bumalot sa kanya. Isang itim na payong ang tahimik na sumangga sa mga patak ng tubig. Nang imulat niya ng bahagya ang kanyang mabibigat na talukap, bumungad sa kanya ang isang matikas na figura. Si Attorney Gabriel Reyes, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang kapatid. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit may nakatagong lalim ng pag-aalala at habag, habang nakatingin sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Ano ang ginagawa ng isang sikat at abalang abogado sa ganitong oras at sa isang liblib na kalsada malayo sa syudad? Ito ba ay isang sinadyang paghahanap o isang tadhana na iginuhit ng pagkakataon? Walang anumang salitang lumabas sa bibig ni Gabriel. Tahimik at maingat niyang hinubad ang kanyang makapal at mainit na suit jacket. Ipinatong niya ito sa nanginginig na balikat ni Miranda. Ang natitirang init mula sa katawan ng abogado ay dahan-dahang gumapang sa nanlalamig na balat ng ginang. Isang simpleng kalinga, ngunit para kay Miranda, isa itong paggalang na matagal na niyang hindi naramdaman, isang pagpapahalaga na tila ipinagkait sa kanya ng mundo sa loob ng mahabang panahon. Tuluyan nang nagpaubaya si Miranda sa dilim at kapaguran. Ang huling naramdaman niya ay ang maingat at magaan na pag-alalay ng matipunong braso ni Gabriel upang buhatin siya palayo sa malamig na kalsada. Kinabukasan, dahan-dahang nagmulat ng mata si Miranda. Wala na siya sa maulan at madilim na bagyo. Nasa loob siya ng isang malinis at tahimik na silid, nakabalot sa isang malambot at makapal na kumot na nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang nananakit na katawan. At mula sa labas ng nakapinid na pinto, isang banayad at nakakapayapang amoy ng mainit na kape ang dahan-dahang pumukaw sa kanyang kamalayan. Ang marahang paglapat ng porselanang tasa sa platito ay bumasag sa mabigat na katahimikan ng umaga sa hapagkainan. Nakaupo si Fernando, hawak ang kanyang sentido na tila pinupukpok mula sa loob. Sa kanyang harapan, nakatayo si Lourdes. Maaliwalas ang muka at may bahid ng pekeng pag-aalala ang mga mata habang nagbubuhos ng mainit na tsa. Awang-awa ako kay Mama, Fernando. Malambing ngunit makamandag na bulong ni Lourdes habang hinahaplos ang balikat ng asawa. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa ni Miranda yon. Gusto ko man siyang awatin kagabi dahil umuulan, pero natakot ako sa tindi ng galit mo. Sana man lang inisip niya ang utang na loob niya sa pamilyang ito. Palibhasa'y walang sariling asawa, kaya hindi marunong magpahalaga sa pamilya. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay parang matamis na lason na unti-unting gumagapang sa isipan ni Fernando. Tumango na lamang siya, pinipilit paniwalaan ang babaeng pinili niyang makasama habang buhay. Upang mapanatag ang loob, nagtungo siya sa silid ng kanyang ina. Ngunit sa halip na makita itong nakahinga ng maluwag dahil wala na ang inakalang ng aabuso, nadatnan niya si Doña Benita na nakayuko sa isang sulok ng madilim na kwarto. Nang magkatinginan sila, mabilis na nag-iwas ng paningin ang matanda. Tila may malaking takot na nakatago sa mga mata nito. Sa loob ng manipis na bulsa ng duster ng kanyang ina, napansin ni Fernando ang isang maliit na bukol. Isang piraso ng biskwit na palihim nitong itinago. Isang lumang gawi noong naririyan pa si Miranda at patagong nagbibigayan ng pagkain upang hindi makita ni Lourdes. Tumulo ang luha ng matanda nang maalala ang pinalayas na anak. Kung si Miranda ang nagpapahirap sa kanyang ina, bakit tila mas naging matatakutin ito ngayon? Isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa dibdib ng lalaki. Sa kabilang dako ng syudad, ang amoy ng mainit na kape ay nagbibigay ng kakaibang tapang sa nangihinang katawan ni Miranda. Nakasuot siya ng malinis na damit na ipinahiram ng mayordoma ni Gabriel. Nang makita niya ang abogado na nakaupo sa sala at seryosong nagbabasa ng mga dokumento, mabilis siyang naglakad patungo sa pinto. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Wala siyang karapatang maging pabigat sa ibang tao,
lalo na sa abogado ng mismong kapatid na nagtakwil sa kanya. Maraming salamat po sa pagliligtas ninyo sa akin, attorney. Pero kailangan ko na pong umalis. Panginginig ng boses ni Miranda habang nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Ayokong madamay pa kayo sa gulo ng pamilya namin. Nakakahiya na po. Bago pa man niya mabuksan ang pinto, isang mainit at matibay na kamay ang marahang pumigil sa kanyang braso. Hindi ito sa pilitan, ngunit sapat ang diin upang maramdaman niya ang isang pader ng proteksyon na matagal na niyang inaasam. Tumingala siya at nakita ang seryoso, ngunit napakalumanay na mukha ni Gabriel. Hindi ka tatakbo, Miranda. Mariin at punong-puno ng kasiguraduhan na wika ng abogado. Alam ko ang katotohanan at hindi natin hahayaang manalo ang kasinungalingan. Lalaban tayo. Ang mga salitang iyon ay parang isang mainit na yakap sa nanlalamig na kaluluwa ni Miranda. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, may isang taong naniwala sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Samantala, sa loob ng marangyang kwarto ni Fernando at Lourdes, maingat na isinara at inilock ng ginang ang pinto bago kinuha ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang paligid upang siguraduhing walang nakikinig. Tumawag siya sa isang hindi kilalang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, bumagsik ang kanyang tinig at nawala ang anyong maamo. Siguraduhin mong burado lahat ng bank records na ginamit natin? Walang pwedeng makakita ng tunay na statement of account ko? Naiintindihan mo? Bayad na kita, kaya linisin mo ang kalat. Pinatay niya ang tawag nang may matamis na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, kampanteng walang sino man ang makakasira sa kanyang perpektong buhay. Pagsapit ng hapon, ang sakit ng ulo ni Fernando ay naging hindi na makayanan. Hinanap niya si Lourdes, ngunit nasa labas ito upang makipagkita sa mga mayamang kaibigan. Pumasok siya sa kanilang kwarto upang humanap ng gamot sa sakit ng ulo. Binuksan niya ang mga drawer ng malaking mesa ng pampaganda ng kanyang asawa. Sa halip na gamot, nadapa ang kanyang mga daliri sa isang mabigat at pelus na kahon na nakatago sa pinakasulok sa ilalim ng mga makakapal na tuwalya. Nang dahan-dahan niyang buksan ang kahon, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Isang napakagarang kwintas na gawa sa purong diamante ang sumalubong sa kanyang paningin. Alam ni Fernando ang presyo ng ganitong klaseng alahas. Umaabot ito ng milyon-milyong piso. Sa loob ng maraming taon, palaging sinasabi ni Lourdes na kinakapos sila sa badyet para sa pambili ng gamot at pagkain ng kanyang ina. At iyon ang dahilan kung bakit palagi siyang nagpapadala ng mas malaking pera buwan-buwan. Kung ganoon, saan nanggaling ang napakamahal na bagay na ito? Ang nakakabulag na kislap ng mga diamante sa loob ng kahon ay tila mga matatalim na patalim na unti-unting humihiwa sa mga kasinungalingang bumabalot sa kanyang paningin. Ang nakakabulag na kislap ng mga diamante sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Fernando. Bago pa man niya maibalik ang piluhos na kahon sa madilim na sulok ng drawer, isang marang pagtulak sa pinto ang naghudyat ng pagdating ni Lourdes. Nakita ng ginang ang hawak ng asawa, ngunit wala ni katiting na kaba sa kanyang maaliwalas na mukha. Sa halip, isang matamis at malambing na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang lumalapit upang yakapin ang lalaki mula sa likuran. Nakuhon, nakita mo pala yung pampapanggap ko. Malambing na wika ni Lourdes, ang boses ay tila inosenteng musika na pilit nagkukubli ng kasamaan. Imitasyon lang yan, nabili ko sa isang murang bilihan sa palengke. Gusto ko lang naman magmukhang disente tuwing kasama ko ang mga senyora nating kaibigan. Nakakahiya kasing malaman nilang hirap tayo sa badyet dahil ninanakawan tayo ng sarili mong kapatid. Madulas ang kasinungalingan, napaka-perpekto ng pagkakabigkas, ngunit bilang isang negosyanteng nagtayo ng sariling imperyo mula sa wala,
Kabisado ni Fernando ang bigat at kinang ng tunay na diamante. Ang lamig ng bato sa kanyang palad ay sapat na ebidensya ng katotohanan. Ibininalik niya ang kahon nang walang imik. Nakangiti ang kanyang mga labi nang humarap sa asawa, ngunit sa loob-loob niya, tuluyan nang nag-umpisang gumuho ang pader ng tiwala na itinayo niya sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama. Sa kalaliman ng gabi, sa kanyang pag-iisa sa aklatan ng mansyon, tahimik niyang inilabas ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Sa pamamagitan ng mababa at maingat na boses, inutusan niya itong palihim na imbestigahan ang lahat ng daloy ng pera sa kanyang mga account na eksklusibong hawak ng kanyang asawa. Kailangan niya ng malinaw na pruweba, isang patunay na hindi siya nabubuhay sa isang kasinungalingan. Kinabukasan ng hapon, nagtungo si Fernando sa tahimik at eksklusibong opisina ni Attorney Gabriel Reyes. Nang ihatid siya ng sekretarya sa loob ng pribadong silid, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa isang bahagi ng malawak na silid, may isang pamilyar na bulto na nakasuot ng simpleng uniforme ng tagalinis. Hawak nito ang isang pamunas ng alikabok. Maingat na nililinis ang mga antigong florera. Nang mag-angat ng tingin ang babae, dahil sa presensya ng panauhin, nagtama ang kanilang mga mata. Si Miranda. Namutla ang ginang. Mabilis siyang yumuko. Pilit na itinatago ang kanyang magagaspang at bitak-bitak na mga kamay sa likod ng kanyang lumang palda. Hiyang-hiya siyang makita sa ganoong kaawa-awang kalagayan ng mismong kadugo na nagtapon sa kanya sa lansangan sa gitna ng bagyo. Isang malalim na kirot ang dumaan sa dibdib ni Fernando nang makita ang anyo ng kapatid. Ang babaeng dati nagsisilbing haligi ng kanilang kusina ay narito ngayon, nagpapakumbaba at naglilingkod sa ibang tao upang mabuhay. Bakit kinuha ng kanyang abogado si Miranda bilang isang hamak na tagalinis? Ang tahimik ngunit autoritaryong pagpasok ni Gabriel mula sa kabilang pinto ang bumasag sa tensyon sa pagitan ng magkapatid. Ang matikas na tindig ng abogado ay nag-uumapaw sa proteksyon, hindi para sa mayamang kliyente, kundi para sa babaeng nakayuko sa gilid. Pinaupo niya si Fernando at kalmadong naglapag ng isang manipis na folder sa ibabaw ng makintab na mesa. Sa loob ng folder ay isang kopya ng bank statement na hinihingi ng negosyante, ngunit may isang kakaibang detalye na nagpatigil sa paghinga ni Fernando. Ang ilang mahahalagang transaksyon, lalo na ang mga milyon-milyong pisong inilabas nitong mga nakaraang buwan, ay sinadyang takpan ng makapal na itim na tinta. Isang misteryong nagpapahiwatig na may isang taong lubhang makapangyarihan at maingat ang nagtatakip ng malalaking bakas ng pagnanakaw. Hindi ito simpleng gawain ng isang taong walang alam sa batas o bangko. Bago pa man makapagsalita si Fernando tungkol sa presensya ng kanyang kapatid sa silid na yon o magtanong tungkol sa mga binurang transaksyon, tinitigan siya ni Gabriel ng diretso sa mga mata. Ang boses ng abogado ay mababa, kalmado, ngunit may dalang bigat na tila bumibiyak sa bato. Bago mo husgahan ang kapatid mo, alamin mo muna kung saan napupunta ang milyon-milyong ipinapadala mo. Isang malamig na umaga ang bumalot sa mansyon ng mga Villanueva habang maingat na inilalagay ni Fernando ang kanyang mga damit sa loob ng isang malaking maleta. Nakatayo sa pintuan si Lourdes, may hawak na panyo at pilit na pinapahiran ang mga matang walang luha. Nagpaalam si Fernando, sinasabing may mahalagang negosyo siyang dapat asikasuhin sa Dubai at aabutin siya ng isang buwan doon. Mag-iingat ka roon, Hon. Huwag mo kaming alalahanin ni Mama. Ako na ang bahalang mag-alaga sa kanya ng buong puso. Malamig na wika ng ginang habang mahigpit na yumayakap sa asawa. Ngunit sa likod ng malambot na tinig na yon ay ang lihim na kinang kasakiman sa kanyang mga mata. Isang tahimik na pagdiriwang na sa wakas ay malaya na naman siyang maghari-harian sa buong kabahayan.
Ngunit hindi sumakay ng eroplano si Fernando. Nang sumapit ang malalim na gabi, sa gitna ng mahimbing na pagkakatulog ng lahat, dalawang anino ang tahimik na pumasok sa malawak na mansyon. Kasama niya si Attorney Gabriel Reyes. Gamit ang master key, maingat nilang inikot ang mga madidilim na pasilyo, ang kusina, at higit sa lahat, ang masukal na bodega sa ilalim ng hagdan. Walang salitang namagitan sa dalawa. Tanging ang mabilis at kalkuladong paggalaw ng kanilang mga kamay habang ikinakabit ang mga napakaliit na kamera na nagkukubli sa mga palamuti at siwang ng dingding. Ito ang bitag na magbubunyag ng katotohanan. Pagsikat ng araw, nang makasiguro si Lourdes na wala na ang kanyang asawa, mabilis na nahulog ang kanyang perpektong maskara. Wala nang malambing na boses at nag-aalalang mga mata. Walang awang hinila ng ginang-ang manipis na braso ni Doña Benita mula sa malambot na kama sa guest room. Kinaladkad niya ang nanginginig na matanda pabalik sa madilim at malamig na bodega. Walang habas niyang inilapag ang isang platitong may tira-tirang malamig na kanin at kaunting sabaw sa sahig, na tila nagpapakain ng isang inabandonang hayop. Wala na ang anak mo. Hindi mo na kailangang magpanggap na reyna rito. Mabulok ka sa dilim. Matalim na singhal ni Lourdes, ang kanyang mga salita ay tumutusok na parang mga punyal sa puso ng matanda. Sa itaas ng hagdan, tahimik na nakamasid ang anak na si Rafael. Sanay siyang makitang pinapagalitan ng kanyang ina ang lola niya. Ngunit may isang bagay na bumagabag sa kanyang isipan ng araw na iyon. Ang patagong pagdating ng isang pamilyar na lalaking ahente ng mga lupa na dumiretso sa kwarto ng kanyang ina. May dalang makakapal na dokumento. Bakit palaging may patagong transaksyon ng kanyang ina tuwing wala ang kanyang ama? Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang payapa at simpleng bahay, ang halimuyak ng bagong lutong sinigang ang sumalubong kay Gabriel pag-uwi niya mula sa trabaho. Nakita niya si Miranda sa kusina, maaliwalas ang mukha kahit pawisan at bakas ang pagod. Ipinagluto siya nito bilang simpleng pasasalamat sa patuloy na pagtulong sa kanya. Nang maupo sila sa hapagkainan, tahimik na kinuha ni Gabriel ang mangkok at siya mismo ang naglagay ng sabaw sa plato ni Miranda. Napatigil ang ginang, hiyang-hiya at hindi sanay na pinagsisilbihan ng ibang tao, lalo na ng isang kagalang-galang na lalaki. Nang mag-angat siya ng tingin, napansin ni Gabriel ang isang maliit na mantsa ng uling mula sa lumang kalan sa noon nito. Marahang kumuha ng malinis na pamunas ang abogado. Walang pag-aalinlangan ngunit puno ng paggalang, inilapit niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa noo ni Miranda. Ang maingat at magaan na dampi ng mga daliri ni Gabriel sa kanyang balat ay tila isang mainit na agos na nagpagising sa kanyang pusong matagal nang natutulog. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Miranda. Ang mga matang dati puno ng takot ay ngayon nakatitig sa lalaking nagbibigay sa kanya ng halaga na hindi matumbasan ng anumang salapi. Isang tahimik, ngunit napakalalim na damdamin ang nagsimulang umusbong, dumidilig sa kanyang tigang na kaluluwa. Samantala, sa isang lihim na silid sa isang hotel sa Maynila, nakaupo si Fernando sa harap ng isang mesa. Ang buong paligid ay nababalot ng bingi at mabigat na katahimikan. Ang tanging liwanag sa madilim na kwarto ay nagmumula sa isang manipis na tablet sa kanyang harapan. Bumuntong hininga ang negosyante. Ang dibdib ay kumakabog sa matinding kaba at takot sa kung ano ang kanyang matutuklasan sa pagkawala niya. Ang marahang pagkislap ng pulang ilaw sa maliit na screen ang naghudyat na konektado na ang mga lihim na mata mula sa loob ng kanyang sariling tahanan. Unti-unting luminaw ang video at ang unang bumungad sa kanyang paningin ay ang gumagalaw na imahe mula sa madilim na bodega. Ang unang gumuhit sa maliwanag na screen ng tablet ay ang nanginginig na kamay ni Doña Benita. Pilit na dinadampot ang mga butil ng malamig na kanin na nagkalat sa maruming sahig ng bodega. Bawat paggalaw ng matanda ay sinabayan ng mabigat na paghinga ni Fernando, ngunit ang lalo pang nagpadilim sa kanyang paningin
ay ang malakas at mayabang na paghakbang ni Lourdes patungo sa ina. Nakita niya kung paano walang awang sinipa ng asawa ang maliit na platito ng pagkain, dahilan upang tumilapon ang kakarampot na sabaw sa paanan ng matanda. "Wala na ang anak mo, mabulok ka rito. Hindi mo na kailangang magpanggap na reyna dahil ako ang tunay na naguutos sa pamamahay na ito." Ang matatalim na salitang yon ay parang mga matutulis na itak na paulit-ulit na itinarak sa dibdib ni Fernando. Ang mga matang palaging nagpapakita ng pagmamahal tuwing nakaharap sa kanya ay nagliliyab sa kasamaan. Sa loob ng madilim na silid na yon, biglang gumuho ang buong mundo ng negosyante. Ang lahat ng paghihirap niya sa ibang bansa, ang mga gabing tiniis niyang hindi matulog upang mapalago ang negosyo at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya, ay tila naging isang malaking kahibangan. Niloko siya ng sarili niyang asawa, tinapakan ng kanyang ina, at higit sa lahat, tinaboy niya ang nag-iisa niyang kapatid na walang ibang ginawa, kundi saluhin ang lahat ng pang-aabuso upang maprotektahan ang pamilya. Nabitawan niya ang tablet. Dahan-dahang napaluhod si Fernando sa malamig na sahig ng hotel, hawak ang kanyang mukha habang nanginginig ang kanyang mga balikat. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tanging ang tahimik na pagluha ng isang lalaking na ngayon lamang lubos na naunawaan ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga luha, kasabay ng matinding pagsisisi na matagal niyang hindi hinarap. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng emosyon. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya kung gaano kalaki ang naging pagkukulang niya bilang asawa at haligi ng pamilya. At sa unang pagkakataon, wala siyang ibang masisi kundi ang kanyang sarili. Hindi niya inantay ang umaga. Sa gitna ng tahimik na gabi, isang mabilis na sasakyan ang bumagtas patungo sa tirahan ng kanyang abogado. Nang bumukas ang pinto, nadatnan niya si Miranda na naglilinis ng sala. Pagkakita pa lamang sa lumang damit at pagod na mukha ng kapatid, tuluyan nang nawalan ng lakas sa mga tuhod si Fernando. Bumagsak siya at lumuhod sa paanan ng ginang. Nakayuko at umiiyak na parang isang musmos na bata. "Patawarin mo ako, Mira. Patawarin mo ang kuya mo. Ang tanga-tanga ko. Wala akong kwenta. Pinili kong paniwalaan ang isang demonyo kaysa sa sarili kong kadugo." Napatakip sa bibig si Miranda. Hindi mapigilan ang pag-agos ng luha mula sa mga matang matagal nang natuyo sa kalungkutan. Marahan siyang naupo sa sahig at yinakap ng mahigpit ang nanginginig na balikat ng kanyang kapatid. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng pagtatakwil at pang-aalipusta, nanaig pa rin ang purong pagmamahal ng isang kapatid. Hinagod niya ang likod ni Fernando. Binubulong ang mga salita ng pagpapatawad kasabay ng magkahalo nilang luha ng paghilom. Sa labas ng nakabukas na pinto ng sala, tahimik na nakatayo si Gabriel. Pinagmasdan niya ang madamdaming pagkikita ng magkapatid nang may kalmadong ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang hindi ito ang oras upang manghimasok. Maingat niyang ibinaba ang 2 baso ng maligamgam na tubig sa isang maliit na mesa sa pasilyo at tahimik na naglakad palayo upang bigyan sila ng sapat na espasyo para mabuo muli ang nasirang tiwala. Habang nagkakaayos ang magkapatid, sa mansyon ng mga Villanueva ay abala si Lourdes sa pakikipag-usap sa isang misteryosong ahente. Sa isang madilim na kuha mula sa isa pang kamera, nakita siyang pumirma sa mga manipis na dokumento at inutusan ng lalaki na ilipat ang pinakahuling ₱1,000,000 pondo sa isang hindi pamilyar na pangalan, saan patungo ang napakalaking halaga na kanyang ninakaw. Bumalik ang kamalayan ni Fernando mula sa bisig ng kapatid. Pinunasan niya ang basa niyang pisngi, ngunit ang paghihinagpis sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nakakapasong lamig at tapang. Tumayo ang negosyante, ang tindig ay matigas na parang bakal. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puot. "Hindi sapat ang hiwalayan. Dudurugin ko siya. Paunti-unti. Ibabalik ko sa kanya ang lahat ng sakit na ipinaramdam niya sa inyo ni Mama."
Nakatambak ang mga makakapal na dokumento sa ibabaw ng mahabang mesa sa opisina ni Gabriel. Ang usok mula sa mainit na kape ay unti-unting nawawala habang seryosong sinusuri ng abogado at ni Fernando ang bawat pahina ng mga bank statement na lihim nilang nakuha. Ginamit ni Gabriel ang lahat ng kanyang koneksyon at talino sa batas upang sundan ang mga nawawalang milyon. Ang resulta ay isang nakakapanindig balahibong katotohanan. Natuklasan nila na ang pera para sana sa gamot at pagkain ni Doña Benita ay ginamit ni Lourdes pambili ng 3 mararangyang kondominium na nakapangalan sa isa sa mga matalik nitong kaibigan. Ginamit ng ginang ang ibang tao upang itago ang malinaw na bakas ng kanyang pagnanakaw. Sa mga oras ding iyon, habang unti-unting nahuhukay ang kanyang mga kasalanan, nakahiga si Lourdes sa isang mamahaling spa sa gitna ng syudad. Pinapaligiran siya ng kanyang mga mayamang kaibigan. Habang hinahaplos ng masahista ang kanyang balat na binabad sa mamahaling langis, masayang ipinagmamalaki niya ang nalalapit nilang anibersaryo. It will be the grandest party of the year, mga amiga. Wala akong pakialam sa gastos. Ang mahalaga ay makita ng lahat kung gaano ako kamahal ng asawa ko at kung gaano kaswerte ang mga Villanueva sa akin. Nang lumabas sila ng spa, isang pulubi ang lumapit upang manghingi ng limos. Mabilis na nagtakip ng ilong si Lourdes at nandidiring umiwas. Nagreklamo siya sa kanyang mga kaibigan tungkol sa amoy ng mahihirap na sumisira sa kanyang araw. Isang nakakapasong kabalintunaan dahil ang mismong alahas na nakasabit sa kanyang leeg at ang mamahaling damit na nakabalot sa kanyang katawan ay binili gamit ang perang ninakaw niya mula sa pawis ng kanyang asawa at sa dugo ng kanyang inang biyenan. Sa kabilang banda, sa loob ng tahimik na mansyon, bumalot ang isang kakaibang kaba sa dibdib ng batang si Rafael habang naghahanap ng lumang pasaporte sa loob ng kwarto ng kanyang mga magulang. Naiwan kasing nakabukas ng bahagya ang pinto ng maliit na vault sa loob ng cabinet ng kanyang ina. Nang silipin niya ito, isang makapal at asul na folder ang nakapukaw sa kanyang atensyon. Ang mga dokumentong nasa loob ay naglalaman ng mga transaksyon at mga titulo ng lupa na hindi niya lubos na maintindihan. Ngunit ang nakapangalan doon ay hindi ang kanyang ama, kundi ang kaibigan ng kanyang ina. Sapat na ito upang magtanim ng malalim na pagtataka at hinala sa kanyang isipan. Pagsapit ng takip silim, tahimik na nakatayo si Miranda sa beranda ng bahay ni Gabriel. Pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, ngunit ang kanyang isipan ay binabagabag ng paparating na unos. Natatakot siya sa maaring mangyari kapag tuluyan ng sumabog ang galit ni Fernando. Baka masira ng tuluyan ang pamilyang matagal niyang tiniis na protektahan. Isang mainit na presensya ang tumabi sa kanya. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Gabriel ang magaspang at nanginginig na kamay ng ginang. Sa halip na mandiri sa mga kalyo na patunay ng mahabang panahon ng paghihirap nito sa kusina ng mga Villanueva, dahan-dahan itong hinaplos ng abogado gamit ang kanyang hinlalaki. Ang simpleng pagdampi na yon ay nagpadala ng kakaibang kaba at init sa dibdib ni Miranda, isang pakiramdam ng pagiging ligtas na ngayon lamang niya naranasan. Natatakot ako, attorney. Baka sa paghahanap ng hustisya ay tuluyan tayong magkasira-sira. Bulong ni Miranda. Basag ang tinig. Tinitigan siya ni Gabriel. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at pag-ibig na matagal nang inilihim sa panahon. Ang katarungan ay hindi kasalanan, Mira. Ang kasalanan ay ang hayaan silang patuloy na tapakan ng kabutihan mo. Kinagabihan, binasag ng isang tawag ang katahimikan sa madilim na silid ni Fernando. Nang makita niya ang pangalan ni Lourdes sa screen ng kanyang telepono, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinagot niya ito nang may perpektong pagpipigil. Sana nandito ka, Hon, miss na kita. Ang hirap matulog kapag wala ka sa tabi ko. Malambing at naglalambing na wika ng asawa mula sa kabilang linya. Inakalang nasa malayong bansa pa rin ang lalaki at nagpapakahirap magtrabaho para sa kanya.
Tumalim ang mga mata ni Fernando. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng isang nagbabadyang parusa na wawasak sa ilusyon ng kanyang asawa. Malapit na tayong magkita, Lourdes. Malapit na. Ang buong paligid ng mansyon ng mga Villanueva ay nababalot ng bango ng mga mamahaling bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa. Ang mga puting rosas at orchids ay nakasabit sa bawat sulok. Tila isang napakagandang hardin na ipinilit itayo sa gitna ng semento. Ang tunog ng mga violin ay banayad na humahalo sa halakhakan ng mga panauhing nakasuot ng nagniningning na mga alahas at mamahaling tuksido. Sa gitna ng lahat ng karangyaan, nakatayo si Lourdes, suot ang isang kulay gintong gown na tila isang reyna sa kanyang sariling kaharian. Ang kanyang bawat ngiti ay puno ng pagmamayabang, isang pagpapakita sa lahat na siya ang pinakamatagumpay na babae sa lipunan. Ngunit sa likod ng nagniningning na mga palamuti, sa pinakamadilim na bahagi ng bahay, narinig ang malagutok na pagpihit ng susi. Doon sa maliit na bodega sa ilalim ng hagdan, pinilit ni Lourdes na ikulong ang kanyang inang biyenan. Hindi niya hinayaan na makalabas ang matanda dahil natatakot siyang ang gusot na duster at nang hihinang anyo ni Doña Benita ay maging mantsa sa kanyang perpektong gabi. Walang ilaw sa loob, tanging ang malayo at munting tunog ng musika ang tanging kasama ng matanda sa kanyang pag-iisa. Ang bango ng mamahaling pabango sa labas ay hindi abot sa amoy ng alikabok sa loob ng kanyang piitan. Sa kabilang dako, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Sa loob nito, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang nagbabadyang bagyo. Nakaupo si Fernando sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na emosyon, tila isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. Sa likod ay nakaupo si Miranda. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang sariling mga kamay, nanginginig sa kaba at sa bigat ng alaala nang huling gabing itinapon siya palabas ng bahay na ito. Kaya mo ito, Mira. Mahinahon, ngunit punong-puno ng kasiguraduhan na wika ni Gabriel. Napansin ng abogado ang panginginig ng mga daliri ng ginang. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang suot na kulay abo na scarf. Gamit ang kanyang malambot at mainit na mga kamay, marahan niyang itinakip ang scarf sa leeg ni Miranda. Tinatakpan ang maliit na peklat na tanda ng mahabang panahon ng pagtitiis at pang-aabuso. Ang titig ni Gabriel ay tila isang baluti na nagbibigay ng lakas sa ginang upang muling magtiwala sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Miranda ay napalitan ng isang panata. Hindi na siya muling yuyuko sa harap ng kasamaan. Nagsimulang maglakad ang tatlo patungo sa malawak na pintuan ng mansyon. Bawat hakbang ni Fernando ay tila isang pagbibilang ng mga kasalanang sisingilin na sa gabing ito. Ang mga panauhin ay napatingin sa kanilang pagdating, lalo na nang makita ang anyo ng isang babaeng pamilyar sa kanila. Si Miranda, na dati tagapagsilbi lamang sa kusina, ngunit ngayon ay naglalakad ng may dangal sa tabi ng isang makapangyarihang abogado. Sa gitna ng entablado, kinuha ng Master of Ceremonies ang mikropono. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong hall na naging hudyat ng simula ng katapusan. Ladies and gentlemen, let us all welcome the man of the hour, the pillar of this home, Don Fernando Villanueva. Bumukas ang malalaking pinto ng Grand Hall. Ang malakas na palakpakan ng mga bisita ay tila isang nakakabinging ingay sa pandinig ni Fernando. Nakita niya si Lourdes sa dulo ng silid, nakangiti ng napakalapad. Inasahang ang gabing ito ang magiging rurok ng kanyang kapangyarihan. Hindi alam ng ginang na ang huling hapunan na kanyang inihanda ay para sa kanyang sariling pagbagsak. Umakyat si Fernando sa entablado na ang bawat hakbang ay tila tunog ng isang malungkot na kampana sa gitna ng hating gabi. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Walang mababakas na anumang kaba. Tanging isang nakakapasong lamig na nagpatahimik sa buong bulwagan. Mabilis na lumapit si Lourdes. Ang kanyang mga braso
ay malambing na yumakap sa braso ng asawa, isang perpektong larawan ng isang masaya at matagumpay na mag-asawa sa harap ng maraming mata. Maraming salamat sa inyong lahat. Simula ni Fernando, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Nandito tayo upang ipagdiwang ang pagkakaisa ng pamilyang ito at gusto kong pasalamatan ng aking asawa sa pagpapakita kung sino talaga siya sa loob ng maraming taon nating pagsasama. Ngumiti ng napakalapad si Lourdes. Ang kanyang dibdib ay nag-uumapaw sa dangal. Inakalang isang papuri ang susunod na sasabihin ng asawa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nagdilim ang buong bulwagan at ang dambuhalang LED screen sa likuran nila ay nagliwanag. Sa halip ng mga larawan ng kanilang kasal o mga video ng kanilang bakasyon, isang malabo at madilim na kuha mula sa isang bodega ang sumulpot. Nakita ng lahat ang anyo ni Doña Benita, nakaupo sa sahig, nanginginig habang pilit na dinadampot ang mga butil ng kanin mula sa maruming semento. Pagkatapos, pumasok sa loob ng video si Lourdes, ang mismong babaeng nakatayo ngayon sa entablado na may nagniningning na mga hiyas. Nakita at narinig ng buong kagalang-galang na lipunan kung paano hiyawan, murahin at sipain ng mabait na si Lourdes ang kanyang inang biyenan. Wala na ang anak mo. Mabulok ka rito. Ang boses ni Lourdes sa screen ay tila isang nakakabinging sampal sa lahat ng nakikinig. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan na sinundan ng sunod-sunod na tunog ng mga basong nabibitawan at nagkakabasag-basag sa sahig. Ang mga senyorang kaibigan ni Lourdes ay napatakip sa kanilang mga bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa matinding pandidiri at gulat. Ang kislap ng mga hiyas sa leeg ni Lourdes ay tila nawalan ng ningning habang ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, nawalan ng dugo at nanginginig sa matinding takot. Hindi totoo yan! Edited ang bidyong yan! Sigaw ni Lourdes. Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado habang pilit na tinuturo ang screen. Si Miranda! Si Miranda ang may gawa niyan. Sinisiraan niya ako dahil pinalayas ko siya sa pagnanakaw. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang hysterical na pagtanggi, ang malalaking pinto ng hall ay muling bumukas. Mula sa liwanag ng pasilyo, naglakad papasok si Miranda. Hindi na siya ang yuyukuyukong tagapagsilbi na madaling saktan. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang scarf na bigay ni Gabriel ay nakabalot sa kanyang leeg na parang isang kapa ng tagumpay. Sa bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig, tila lalong lumiliit ang mundo ni Lourdes. Tumayo si Miranda sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang mga mata ay diretso sa nangangatal na hipag. Sa bawat salitang bibitawan niya, tila gumuho ang huling piraso ng palasyong itinayo ni Lourdes sa kasinungalingan. Hindi, Lourdes. Katotohanan iyan. Ang katotohanang matagal mong itinago sa dilim kasing dilim ng bodegang kinukulungan mo kay Mama. Umakyat si Attorney Gabriel Reyes sa entablado. Tanga ng isang makapal na folder na tila naging sentro ng lahat ng mata sa loob ng bulwagan. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may talim na humihiwa sa katahimikan. Binuksan niya ang projector at isa-isang ipinakita ang mga bank statements, mga pekeng resibo na ginawa ni Lourdes at ang mga titulo ng 3 kondominium na nakapangalan sa kaibigan ng ginang ngunit binili gamit ang pera ni Fernando. Sa loob ng 10 taon, ginamit ni Lourdes ang isang lumang pabor, ang pagbenta ng kanyang ginto para sa pamilya ni Miranda, bilang isang tanikala upang alipinin ang kanyang sariling hipag. Pahayag ni Gabriel habang nakatingin ng matalim kay Lourdes. Ngunit ang halaga ng gintong iyon ay barya lamang kumpara sa milyon-milyong pisong ninakaw niya mula sa pamilyang Villanueva. Hindi lamang pera ang kinuha niya, kundi ang dangal at kalusugan ng isang matanda at ang buhay ng isang tapat na kapatid. Isang malakas na kalansing ng mga mamahaling hiyas ang narinig sa katahimikan
nang manginig ng husto ang mga kamay ni Lourdes. Sa gitna ng karamihan, biglang lumabas ang anak na si Rafael. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay puno ng matinding pagkabigo habang nakatingin sa kanyang ina. Kaya pala palagi mong sinasabi sa akin na huwag lalapit kay Lola. Dahil ikaw ang halimaw na nananakit sa kanya, ma. Basag ang boses na wika ni Rafael. Nandidiri ako sa bawat luho na ibinigay mo sa akin dahil lahat pala ito ay galing sa dusa ni Lola at Tita Miranda. Hinarap ni Fernando ang kanyang asawa. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Lahat ng accounts mo ay naka-freeze na. Ang lahat ng condominium at ari-ari ang binili mo. Gamit ang pera ko ay babawiin ng batas. Ngayong gabi rin, ihahain ni Attorney Gabriel ang kasong estafa at pagmamaltrato laban sa iyo. Wala ka nang matitirang kahit isang sentimo, Lords. Wala ka nang matitirang kahit anong dangal. Habang ang lahat ay nakatuon sa naghihisteryang si Lourdes, mabilis na tumakbo si Miranda patungo sa madilim na sulok sa ilalim ng hagdan. Gamit ang susi na ibinigay ni Fernando, binuksan niya ang pinto ng bodega. Ang amoy ng amag at alikabok ay sumalubong sa kanya, isang kabaligtaran sa bango ng mga bulaklak sa labas. Natagpuan niya si Doña Benita, nakabaluktot sa isang gilid, takot na takot sa ingay ng kaguluhan. Mama, ako ito. Si Miranda. Wala na po tayong dapat ikatakot. Hikbi ni Miranda habang mahigpit na niyayakap ang nanginginig na matanda. Binuhat niya ang kanyang ina palabas ng bodega. Inilalayo ito sa kadilimang naging piitan nito sa loob ng mahabang panahon. Inakay niya ang matanda sa gitna ng bulwagan. Hinahayaan ang lahat ng mga tao na makita ang bunga ng kalupitan ng babaeng itinuring nilang reyna. Sa tindi ng kahihiyan at desperasyon, nawala na sa katinoan si Lourdes. Sa isang iglap, tumakbo siya patungo kay Miranda na may balak na manakit. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng hayop na handang kumalmot. Ngunit bago pa man niya madampian ang buhok ng hipag, isang matibay na braso ang humarang sa kanya. Maingat ngunit mabilis na inilayo ni Gabriel si Miranda sa panganib. Itinago niya ang ginang sa likuran ng kanyang matitipunong balikat. Hinarap ng abogado ang nanggagalaiting si Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng matinding kaparusahan. Isang malakas na pagtabig ang ginawa ni Gabriel upang mapaatras ang ginang. Huwag mong hawakan ang babaeng mahal ko. Ang mahinahon, ngunit mariing deklarasyon ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa buong hall na naging sanhi ng panandaliang paghinto ng lahat ng bulungan. Naiwan si Lourdes na nakasalampak sa sahig, magulo ang buhok, basag ang puso, at tuluyan ng iniwan ng bawat taong dating pumupuri sa kanya. Habang si Miranda ay nanatiling nakatayo nang may dangal sa likod ni Gabriel, ramdam ang init at proteksyon ng lalaking naging tanging tanglaw niya sa gitna ng unos. Ang malaki at mabigat na bakal na tarangkahan ng mansyon na dati ay nagsisilbing simbolo ng kapangyarihan ni Lourdes ay sumara ng may huling tunog ng pinalidad. Nakatayo ang ginang sa labas, suot ang kanyang kulay gintong bestida na ngayon ay punong-puno na ng mantsa ng putik at alikabok mula sa kanyang pagkakasubsob sa kalsada. Wala siyang dalang kahit anong bagahe, kahit isang sentimo o kahit isang piraso ng alahas na kanyang pinagnasaan. Ang lahat ng kanyang karangyaan ay binalot ng gabi at iniwan sa likuran ng mga rehas na hindi na muling bubukas para sa kanya. Sinubukan niyang habulin ang mga sasakyan ng kanyang mga amiga na isa-isang nagmamadaling lumayo. Kumakatok siya sa mga bintana ng kanilang mga mamahaling kotse, sumisigaw ng tulong, ngunit tanging ang malamig na refleksyon ng kanyang sariling desperasyon ang sumasagot sa kanya. Ang mga taong dati ay humahalik sa kanyang mga kamay para sa pabor ay ngayon ay tila hindi siya nakikilala. Mabilis na itinaas ang mga salamin ng banawan upang hindi malanghap ang amoy ng kanyang pagbagsak. Mula sa itaas na balkonahe, nakatayo si Rafael. Pinanood niya ang kanyang ina mula sa malayo.
Sa bawat pagsamo ni Lourdes na tawagin ang kanyang pangalan, tanging pananahimik ang isinasagot ng binata. Pinili ni Rafael na manatili sa tabi ng kanyang lola at ama, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa bigat ng pagsisising nais niyang pagbayaran. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamasakit na parusa para kay Lourdes. Ang makitang tinalikuran siya ng mismong anak na ginamit niyang dahilan sa kanyang bawat kasamaan. Lumipas ang ilang linggo at ang ingay ng iskandalo ay napalitan ng payapang simoy ng hangin sa dalampasigan. Naglakad-lakad sina Miranda at Gabriel sa pampang kung saan ang tunog ng mga alon ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng nakaraan. Ang dalawang pusong parehong nakaranas ng pait ng buhay ay narito ngayon, naghahanap ng bagong simula sa ilalim ng dapit hapon. Napatigil si Miranda sa paglalakad nang mapansin ang kanyang sariling mga kamay, magaspang, may mga kalyo at bakas ng mahabang panahon ng pagtatrabaho sa kusina. Mabilis niya itong itinago sa kanyang likuran, nahihiya pa rin sa harap ng makisig at kagalang-galang na abogado. Ngunit hindi hinayaan ni Gabriel na magkubli ang ginang. Maingat niyang kinuha ang mga kamay ni Miranda at dahan-dahang iniharap sa kanya. "Seryoso ako, Mira." Ang boses ni Gabriel ay kasing lalim ng dagat, puno ng katapatan. "Hindi mo na kailangang mahiya sa mga kamay na ito. Ang mga kalyong ito ang nagpakain sa pamilya mo, ang nag-alaga sa nanay mo. Para sa akin, ito ang pinakamagandang kamay na nahawakan ko. Bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka, hindi bilang isang kliyente, kundi bilang babaeng nais kong makasama sa pagtanda." Isang mainit na agos ng luha ang dumaloy sa pisngi ni Miranda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa ligaya ng pakiramdam na sa wakas ay may nakakita sa kanyang tunay na halaga. Ang simpleng pagyakap ni Gabriel sa kanyang mga kamay ay sapat na upang malunod ang lahat ng pait ng kanyang nakaraan. Habang ang dalawa ay bumubuo ng bagong pangarap, ang balita sa telebisyon ay nagpakita ng anyo ng isang babaeng nakasuot ng uniporme ng preso. Si Lourdes na dati ay reyna ng mga piging ay ngayon ay humaharap sa sunod-sunod na kaso ng estafa at pagmamaltrato. Ang kanyang mga mata ay blangko at ang kanyang labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga salitang tanging siya lang ang nakakaintindi. Ang kanyang kapangyarihan ay naging abo at ang kanyang mga alaala ay naging kanyang sariling bilangguan. Dito nagsimulang matanto ni Miranda na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkabilanggo ng may sala, kundi ang kalayaang muling magmahal at mahalin ng walang takot. Sa maliit na kusina ng kanyang lumang karinderya, muling naramdaman ni Miranda ang pamilyar na init ng kalan at ang bango ng ginisang bawang at luya. Ito ang kanyang munting santuwaryo, ang lugar kung saan ang bawat luto niya ay may dalang pag-ibig para sa mga taong nagtatrabaho ng tapat. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang anino na tila nagmamasid mula sa labas, isang puot na hindi pa tuluyang namamatay. Isang biglang pagbukas ng pinto ang nagpalingon kay Miranda. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakatayo si Lourdes. Wala na ang kislap ng mga hiyas at ang bangong dala ng yaman. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding baliw na galit. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may hawak na matalim na piraso ng basag na bote. Nakalabas siya pansamantala dahil sa tulong ng isang dating koneksyon, ngunit ang tanging laman ng kanyang isipan ay ang paghihiganti sa taong inaakala niyang sumira sa kanyang marangyang buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nawalan ng lahat. Ang tinig ni Lourdes ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pait. Kung hindi ka sana sumulpot, kung namatay ka na lang sana sa ulan, akin pa rin ang lahat. Mabilis na sumugod si Lourdes. Itinaas ang kanyang kamay upang itarak ang matalim na bubog kay Miranda. Napapikit na lamang ang ginang
handang tanggapin ang hapdi. Ngunit sa halip na sakit ang maramdaman, isang malakas na pagtabig ang naganap. Isang matipunong katawan ang humarang sa pagitan nila. Narinig ang marahang pagpunit ng tela at ang mahinang ungol ng isang lalaki. Nang imulat ni Miranda ang kanyang mga mata, sadyang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Si Fernando. Ang kanyang kuya ay naroon. Nakatayo sa harap niya, ginamit ang sariling braso upang sanggahin ang pag-atake ni Lourdes. Nakita ni Miranda ang dahan-dahang pagmantsa ng pula sa barong ni Fernando, isang sugat na naging tanda ng kanyang huling sakripisyo para sa kapatid. Hindi nagtagal at dumating ang mga awtoridad. Ang asul at pulang ilaw ng kanilang sasakyan ay nagbigay ng huling liwanag sa madilim na eksena. Sa huling pagkakataon, nakita ni Miranda si Lourdes na isinasakay sa loob ng sasakyan, nagsisigaw ng mga salitang wala ng kahulugan, tuluyan ng nilamon ng sariling kadiliman. Dinala si Fernando sa ospital. Habang nililinis ng nurse ang kanyang sugat, nakaupo si Miranda sa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay na tila ayaw nang bumitaw muli. Dumating din si Rafael at Doña Benita. Ang buong pamilya ay muling nagkasama-sama sa ilalim ng puting ilaw ng silid. Ang bawat luhang pumatak ay hindi na luhang dulot ng pasakit, kundi mga luha ng paghilom at pasasalamat. Mira, salamat dahil hindi ka sumuko sa akin kahit naging bulag ako. Mahinang wika ni Fernando. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo ni Mama. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napalitan ng isang magaan na kumatok sa pinto. Pumasok si Gabriel, tanga ng isang bungkos ng sariwang mga bulaklak na puting daisy, ang paboritong bulaklak ni Miranda. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang lahat ng takot at pait ng mga nakaraang buwan ay tuluyan ng naglaho. Muling ngumiti si Fernando kahit na may sakit pa ang kanyang sugat. Tiningnan niya ang kanyang abogado at matalik na kaibigan. Pagkatapos ay ang kanyang kapatid. Ikaw na ang bahala sa kapatid ko, Panyero. Ang masuyong bilin ni Fernando. Karapatan niyang maging maligaya pagkatapos ng lahat ng dusa. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Gabriel habang dahan-dahang inilalapag ang mga bulaklak sa tabi ni Miranda. Ang sulyap na ipinagpalit nila ay puno ng pangako ng isang bukas na wala ng halong takot. Tanging ang init ng pag-ibig na nagmula sa pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay. Ang bawat umaga sa mansyon ng mga Villanueva ay hindi na nababalot ng malamig na takot at mabigat na pananahimik. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay tila may dalang bagong pag-asa. Nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok na dati ay pinuno ng mga kasinungalingan ni Lourdes. Wala na ang amoy ng amag mula sa bodega. Sa halip, ang halimuyak ng sariwang kape at nilulutong sinangag ni Miranda ang nagpapasigla sa buong kabahayan. Sa hardin, makikita si Doña Benita na nakaupo sa kanyang paboritong tumba-tumba. Ang kanyang mga pisngi ay muling nagkakulay rosas at ang kanyang mga mata ay hindi na laging nakatingin sa sahig dahil sa takot. Sa tabi niya ay si Rafael na matiyagang nagbabasa ng dyaryo para sa kanyang lola. Ang bawat tawa ng matanda ay tila isang musika na nagpapahilom sa mga sugat ng kanilang pamilya. Natutunan ni Rafael na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mamahaling gamit, kundi sa oras at pagmamahal na ibinibigay sa mga taong nag-alaga sa kanya noong siya ay bata pa. Samantala, nagpasya si Miranda na muling buksan ang kanyang maliit na karinderya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang lugar ng paghihirap. Ginawa niya itong isang munting feeding center tuwing Sabado para sa mga batang lansangan at mga matatandang walang matuluyan. Gusto niyang ibahagi ang biyayang natanggap niya, ang biyayang mabuhay ng may dangal. Habang abala siya sa paghahanda ng malalaking kaldero ng sopas, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng kanyang tindahan. Bumaba si Gabriel, suot ang kanyang simpleng polo shirt, malayo sa formal na anyo ng isang abogado sa korte.
Nilapitan niya si Miranda at walang pag-aalinlangang kinuha ang sandok mula sa kamay nito. Ako na rito, Mira. Magpahinga ka muna. Nakangiting wika ni Gabriel. Natawa ng mahinhin si Miranda. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya. Attorney, baka mapasok kayo. Hindi kayo sanay sa init ng kusina. Sanay ako sa init ng pakikipaglaban sa korte, pero dito sa tabi mo, mas gusto ko ang init ng pagmamahal. Sagot ni Gabriel ng may halong biro ngunit puno ng katapatan. Sa paglubog ng araw, naglakad ang dalawa patungo sa isang tahimik na parke na malapit sa dalampasigan. Ang langit ay nababalutan ng kulay ube at kahel, isang napakagandang sining ng kalikasan. Huminto si Gabriel sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Kinuha niya ang kamay ni Miranda, ang kamay na dati ay pilit itinatago ng ginang. Ngunit ngayon ay malaya nang nakalantad sa mundo. Dahan-dahang inilabas ni Gabriel ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang simpleng gintong singsing na may maliit na hiyas. Hindi ito kasing laki ng mga diamante ni Lourdes. Ngunit ang kislap nito ay nagmumula sa katapatan at sakripisyo. Miranda, dumaan tayo sa pinakamadilim na bagyo. Nakita ko ang tatag ng puso mo at ang ganda ng iyong kaluluwa. Nais kong maging katuwang mo sa bawat umaga at bawat dapit hapon ng ating buhay. Will you marry me, Mrs. Reyes? Hindi na nakapagsalita si Miranda dahil sa tindi ng emosyong bumubukal sa kanyang dibdib. Tumango siya habang ang mga luha ng kaligayahan ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Isinuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri at sa isang matamis at magaan na sandali, idinampi ng abogado ang kanyang noo sa noo ni Miranda. Isang tahimik na pangako na wala nang muling mananakit sa kanya, wala nang muling magpapaiyak sa kanya sa dilim. Sa kabilang dako, ang balita mula sa kulungan ay nagpapatunay na ang hustisya ay may sariling paraan ng paniningil. Si Lourdes ay nananatiling nakakulong, tinalikuran ng lahat ng kanyang mga huwad na kaibigan. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga dingding ng selda na tila bumubulong sa kanya ng lahat ng kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang buhay ay naging isang halimbawa na ang kasakiman ay walang ibang hantungan kundi ang kapahamakan. Nabalik ang diwa ni Miranda nang marinig niya ang banayad na tawag ni Gabriel. Handa na siya. Handa na siyang iwanan ang lahat at ang sakit at yakapin ang bagong simula. Handa ka na ba sa bagong simula, Mrs. Reyes? Muling tanong ni Gabriel habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Higit pa sa handa, Gabriel, bulong ni Miranda habang nakatingin sa malawak at payapang dagat. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila isang kisap mata sa haba ng panahong dinala ng pamilya Villanueva ang kanilang mga pasakit. Sa dalampasigan ng Manila Bay, kung saan ang langit ay nagpipinta ng mga kulay ginto, kahel at lila, sa bawat paglubog ng araw, isang payapang tagpo ang mababanaag. Ang simoy ng hangin ay hindi na nagdadala ng alat ng luha, kundi ng tamis ng kalayaan at pag-ibig. Dahan-dahang itinutulak ni Fernando ang wheelchair ng kanyang ina. Si Doña Benita, na ngayon ay 85 taong gulang na, ay maaliwalas ang muka habang nakabalot sa kanyang leeg ang isang mamahaling telang sutla, isang regalo mula kay Miranda. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila mga guhit ng isang kwentong may maligayang katapusan. Huminto sila sa tapat ng malawak na dagat at dahan-dahang hinaplos ni Fernando ang puting buhok ng kanyang ina. Ang ganda ng dagat, no, Fernando? Mahinang wika ni Doña Benita. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Kasing ganda ng ngiti mo, ma. Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Tugon ng anak, na ngayon ay mas pinipili ng mamalagi sa tabi ng pamilya kaysa sa loob ng isang malamig na opisina sa Maynila. Mula sa malayo, lumapit ang isang matikas na binata na may hawak na 3 baso ng sorbetes. Si Rafael, nakakatapos lamang ng kolehiyo, ay hindi na ang batang pasaway at makasarili na nabulag ng luho ng kanyang ina.
Lumuhod siya sa harap ng kanyang lola at maingat na kinuha ang kamay nito upang magmano. Isang simpleng kilos ng paggalang, ngunit para sa kanila, ito ay tanda ng isang pusong muling nabuo at natuto ng tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba. Sa kabilang dako ng parke, naglalakad ng magkahawak kamay sina Miranda at Gabriel. Si Miranda, na ngayon ay ganap ng Mrs. Reyes, ay naglalakad ng may dangal na hindi kayang tapatan ng anumang ginto. Ang kanyang mga kamay, bagamat may mga bakas pa rin ng nakaraan, ay hindi na niya pilit na itinataas upang magtago. Sa halip, malaya niyang hinahaplos ang braso ng lalaking naniwala sa kanya noong ang buong mundo ay nakatalikod. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi naging mabilis o mapusok. Ito ay isang mabagal at banayad na paghilom, tulad ng pag-usbong ng isang bagong halaman pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Sa bawat sulyap ni Gabriel kay Miranda, makikita ang isang pangakong mananatili hanggang sa huling pintig ng kanilang mga puso. Tungkol naman kay Lourdes, ang katarungan ay nananatiling nakabantay sa kanyang buhay. Sa loob ng malamig na rehas, ang kanyang tanging kasama ay ang mga anino ng kanyang sariling kasakiman. Ang kanyang pagkabilanggo ay hindi lamang pisikal, kundi isang espiritual na paghihirap dahil sa pagkawala ng tanging bagay na tunay na mahalaga, ang kanyang pamilya. Hindi naging madali ang pagpapatawad, ngunit pinili ni Miranda at Fernando na palayain ang puot sa kanilang mga puso. Hindi dahil karapat-dapat si Lourdes, kundi dahil karapat-dapat silang mabuhay ng may kapayapaan. Natutunan ng pamilya Villanueva na ang pinakamalaking biro ng tadhana ay ang isiping ang pera at kapangyarihan ang makapagbibigay ng seguridad. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa mga hapagkainang puno ng tapat na kwentuhan, sa mga yakap na walang halong pagkukunwari, at sa mga kamay na handang humawak sa iyo sa gitna ng unos. Habang tuluyang lumulubog ang araw at unti-unting nagsisipagsulputan ang mga bituin, huminto si Miranda at tumingin sa langit. Bumulong siya ng isang maikling panalangin ng pasasalamat. Sa huli, ang lahat ng dusa, ang bawat sampal ng tadhana, at ang bawat luhang pumatak sa dilim ay naging bahagi lamang ng isang mas malaking sining, isang sining ng muling pagbangon. Sapagkat sa dulo ng bawat mahabang gabi, ang umaga ay hindi kailanman nakakalimot na sumikat para sa mga pusong marunong maghintay at magmahal ng tunay. Ang tunay na kagalakan ay hindi nahanap sa malakas na halakhak ng tagumpay, kundi sa tahimik na tibok ng pusong marunong magpasalamat sa bawat hininga ng buhay.